Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na napaamin na nga itong si Soto na ito sa kanyang mga kabalbalan at mga anomalya na ginagawa sa taong bayan noon. Lalong-lalo na ang kaso na binuksan nga ni Mark Colata na inimbestigahan nga ng Korte Suprema. Dito nga natin mapapansin na talaga marami ang tinakasan itong si Soto na ito na kaso. Kaya naman ngayon ay talagang nanganganib na rin ang buhay ni Mark Colata matapos niyang ibunyag at buksan ang kaso ni Soto na ito ay talagang nanganganib nga ang buhay ni Mark Colata dahil pati nga si Kuting ng Norte, Tambaluslos at Kuting ng Norte ay hindi nga tinatantanan ni Mark Colata. Dito nga natin makikita ang may prinsipyo at may dignidad na talagang naninilbihan sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang wala na silang magagawa, ngunit ang kinakatukutan ng maraming netizen ay ang buhay nga ni Mark Colata dahil pinagtatangkaan na nga ito ng mga pulputitiko gaya ni Soto at Kuting ng Norte dahil kilala natin sila na gagawin nila ang lahat, mawala lamang ang tinik sa kanilang mga lalamunan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Diba? So, ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika. And ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saudi ko dun sa laptop? SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Next question is Queenie Casimiro, ABS-CBN. So wait lang, hindi pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat nung mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Ma'am Queenie. Alright. Buenas tardes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Is it true that the family of the blogger who posted a picture of PBBM captioned headshot approached you and is asking for help but you allegedly turned them down? No, ma'am.
I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue po. Okay lang po. Okay. Former President GMA proposed a bill expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinify namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para hindi nahihirapan yung papasok na bagong Vice President. Kasama na din doon yung opisina, sana, permanent office, para hindi rin lumilipat kung saan-saan yung opisina ng Vice President. Ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung nasaan ang Office of the Vice President. At pangalawa, para hindi palipat-lipat yung mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira. Dahil din kung saan nililipat sa kagustuhan ng Vice President kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga... Mga ka-reaction, magte-tell all na yata itong si Amy Marcos at itong si Manong Chavit Singson hindi na po talaga tumigil mga ka-reaction. Ito po, panoorin po natin ang mga ka-reaction. Ako, mga ka-reaction, napaka-init na po ng sitwasyon sa Pilipinas mga ka-reaction. Hindi po titigil si Manong Chavit Singson hanggat hindi bumababa yung bangag. Nako. Manong, kumusta po ang relasyon nyo ni Senator Amy Marcos? Matapos po kayong magsalita sa nakaraang press con nyo kung saan sinabi nyo po na hindi magiging Pangulo si BBM kung hindi dahil sa inyo. Nag-usap kami ni Amy 3 days ago at naalala namin lahat na nangyari. Kako, kasalanan mo, ikaw nag-impita sa akin at sumunod si BBM. Hindi ko alam ganito mangyayari. Sisiyasya kami. Talagang si Ivy lahat ang nag-umpisa sa akin para tumulong. Hindi ko maintindihan paano kung bakit ganito nangyari sa akin. Para bang
tayo nagluto ba kumain. Iba ang kumain. Pero okay lang yun. Hindi naman kami naniningil. Pero wag naman kami parusampa. Nararamdaman niyo po ba na hopeless na si Senator Amy na makausap at mapabago pa yung isip ng kapatid niya? Eh sabi ni Bahardo ka, marami. So, hindi mo nababago yun. Kung baka ang isang tao, mayroon makausap. Ano po, at pakiulit lang po, Manong, baka po ano. Sabi ni Maharlika, Si Maharlika. bangag ang presidente natin. Pero kayo po ba naniniwala doon? Naniniwala ako dahil may mga barkada siya na kakilala ko eh. Talagang ano na yun. Naku mga kareaksyon, eto na. Kasi dati po mga kareaksyon, medyo pumipreno po itong si Manong Chavit Singson pagtawag kay Bongbong Marcos na bangag. Ngayon naniniwala na daw po siyang bangag si Bongbong Marcos. Kasi nga daw po mga kareaksyon, marami siyang kaibigan. Kasi nga di ba mayroon tayong kasabihan, ha? A bird same feather, flock together. Flock together, flock together. Oh, eto na mga kareaksyon, Erwin! Umpisa na natin itong yung intro natin, Erwin! Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Pwede mong Within the bounds. And that is the Kaho yan, di ba? Within the bounds. Within the bounds of law. That's also the... Ilan po. Basta ang ating po sigaw dito. Ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong! Abangan po sa aming pagbabalik. Mandarambong! Marcos resign. Lahat ng mga Marcos sa susunod na 2028, huwag na natin iboto sapagkat mayroon silang gens na magnanakaw. Magnanakaw ang mga Marcos. Walang hiyayan. Tarantado ka, Marcos. Ukininam, Marcos. Tarantado ka. Ukininam. Tarantado ka, Marcos. Ukininam. Walang hiya ka. Sinungaling ka. Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Ama! Walang hiya. Kaya sa 2028, pagkaisaan natin ay bangon muli ang Duterte. Si Sara ang una, ang presidente natin. Sara Duterte. 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 Nakakaloka yung matandang manunupa na may sumpa. Hoy, Dilima di Saba, tatawagin mong brat ang Vice President dahil hindi siya umattend? Masyado ka nagmamalinis eh. Hoy, matandang manunupang may sumpa, dahan-dahan ka sa pagsasabi ng brat. Meron mang brat dito, ikaw yun. Kasi mahilig ka sa brat. Sorry. Halika dito! Kinakausap ba kita? Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakit, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakaparin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol basta ayaw pang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan na isasabi. Saluhin niyo mga ganid ang naipon naming galit. Alright, reaction, TVPH nagbabalik. Reaction.
Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Mantagin po ninyo ito si Manong Chavit Singson, hindi na po tumigil. Re-reaksyonan po natin ang pinakabago niyang interview mga kareaksyon ha. Dito mga kareaksyon talagang hindi po siya titigil. Hindi siya titigil hanggat hindi bumababa si Bangag. Mga kareaksyon. O diba sino ba si Bangag? Alam mo, sino si Bangag? Kailangan natin mapapaba sa Malacanang si Bangag. Kasi dito sasabihin ni Manong Chavit Singson na kung saan mga kareaksyon, yung mga kabarkada ni Bangag ay talagang lahat Bangag. Kaya wala po, hindi po bababa si Bangag. Kasi nga wala daw siyang pakiramdam. Kasi nga, Bangag siya, nako mga kareaksyon. Ito, pakinggan po natin ang pinaka-latest, pinaka-bago, pinaka-sariwa, kanyang press con, si Manong Chavit Singson. Nakuha si President Marcos to show, being the president, he should show transparency, accountability, honesty, para maniwala ng tao. Para maniwala ng tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good. Tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocos Sur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din Ilocos Norte, tapos si Linto na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? By the way po, yung sa picture sa taas, nakikita nyo po yan? Ayan o. Nakikita nyo? Yan. Ito. Nakikita nyo po yan? AI po yan ha, hindi po mga tutun tao yan. Mga AI lang po yan, AI. Hindi po mga tunay na tao yan. Yan po ay inspirasyon po ng mga pinklawan yellowish. Ganyan po ang kanilang inspirasyon. Sila po ay mga AI generated po yan. Hindi po totoong tao mga yan. Pero yan po ang kanilang mga simbolo ng kanilang mga inspirasyon. Yan. Hindi po totoong tao yan mga kareaksyon na AI po yan, AI. Sabihin, bisigan niyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Ay, hindi tayo umabos sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa Guinness Book of Record. Ang tatay nila ang sama pangalan. Akala ko linilisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, presidente muna, at that time walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice. Protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinulungan ko. Pera, lahat, nagkakuha ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na eh. Of course, tumulo ako. Eh di, yung mga mayors naman,
Maraming problema there are 1,500 municipalities. Halos lahat siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko bang dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa kung yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farmers Market Road? Bakit pinaimbisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming... nasa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. Yun po mangyayari sa atin kung di nila ayusin. Governor, in your opinion, ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, pangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, di magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo. Pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin.
mga kinabukasan ng mga kabataan to. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, anong basa mo sa military at sa police? Military at police, anong basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? hindi, meron akong ano dito. Mabubuti natin yung... Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyong sumama sa rally September 21? Nandun ba kayo? O nasa bahay kayo, nanood ng Netflix? Ha? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21. Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadalhin ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat, kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa tabi, sa Corinthians ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung siya sabi. Bumalik. Naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganon ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, talaga mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang
magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na Pules, sinong nakulong si Dapules, yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that funneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation